Tinapay mula sa langit. A daily morning devotion with CRC family. Isang mapagpalang umaga mga kapatid. Ako po si Sister Samantha Miel Carpio ng CRC Chess Daughter Church. Samahan niyo po kami sa ating programang Tinapay mula sa Langit, ang pang-araw-araw nating debosyon sa salita ng Diyos. Ngayong umaga ay matutunghayan natin sa aklat ng Joshua chapter 1 verses 10 to 11 na may pamagat na Command to the Officers. Ngunit bago po tayo magsimula, tayo po ay dumako muna sa isang maikling panalangin. Ama namin sa langit na may gawa ng langit at lupa, we thank you for this day na muli kaming nakakapag-aral ng inyong salita. May you give us knowledge and wisdom upang maipahayag namin ang inyong salita nang naaayon sa inyong kalooban at maging gabay namin sa pang-araw-araw naming pamumuhay. This is my prayer. In Jesus' name we pray. Amen. In Joshua 1 verse 10, so Joshua ordered the officers of the people. Sa verse na ito, we'll see Joshua stepping into his leadership role. After niya ma-receive ang encouragement from God, nag-take agad siya ng action by instructing the officers. Sa actions pa lang ni Joshua, we can see na leadership requires decisiveness. Hindi nag-hesitate si Joshua and he moves forward with confidence. In verse 11, go through the camp and tell the people, get your provisions ready. 3 days from now, you will cross the Jordan River to go in and take possession of the land the Lord your God is giving you for your own. Sinabi ni Joshua na magdahanda sila dahil papasok na sila sa Promised Land. Ang 3 araw na pagitan ay sumisimbolo ng oras upang maghanda bago sila pumunta sa lupang ipinangako. Makikita natin dito na success also requires patience and trust. Trust in God's timing. Joshua's instruction reflects faith, leadership, and readiness. Hindi lang siya naghintay. He acts nang may tiwala na tutuparin ng Diyos ang kanyang pangako. Sa verses na ito, may 5 tayong aral na mapupulot. First one is put faith into action. Imbis na maghintay ka ng tamang panahon upang matupad ang pangarap mo, kumilos ka upang matupad ito. Trust that God will direct you as you move forward. The second one is lead with purpose. Encourage and guide those around you instead of doing everything alone. Help others grow and succeed. Third one is to prepare for success. Bago tayo gumawa ng malalaking desisyon, always make time to plan, learn, and get ready. Tulad ng mga Israelita na kailangang maghanda ng mga provisions bago tumawid ng Ilog Jordan, dapat rin na maghanda ka para sa mga hamon at oportunidad. Fourth one is trust in the process. Things take time, whether personal growth, career goal, or relationships. Have patience and trust in the right timing. And the last one is face uncertainty with courage. Kung naharap ka sa isang bagong hamon, bagong trabaho, tirahan, o mahalagang desisyon, gawin ito ng may kumpiyansa. Courage doesn't mean not feeling fear. It means moving forward despite the fear. In Joshua 1 verse 10 to 11, highlights faith-driven relationship, preparation, and trust in God's timing. Joshua's immediate response to God's command shows that leadership requires action, hindi lang paniniwala. His instructions to the people emphasizes that preparation is key before stepping into God's promises. Yung 3-day wait period serves as a reminder that patience and trust plays a crucial role in achieving success. Sa pangkabuuan, this passage encourages us to embrace challenges with courage, lead with wisdom, and prepare diligently for what lies ahead. Whether facing uncertainty or new opportunities, faith and preparation can position us for victory. Sa ating pong pagtatapos, tayo po ay dumako muli sa isang maikling panalangin. Yes, Lord, hallelujah. Lord, we thank you sa umagang ito for being with us sa pagninilay po ng inyong salita. Lord, we thank you for the knowledge and wisdom to understand and upang maisapuso po namin ang passage na ito. We also pray to have a heart like Joshua's, one na hindi lamang naniniwala kundi mayroong ding paggawa. Give us a heart na may takot at paniniwala sa iyo at pusong pipiliin ka sa araw-araw. Ito ang aking samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat po sa inyong pakikibahagi sa ating programa. Lagi po nating pagnilayan ang salita ng Diyos mula sa ating puso dahil lubos ang magiging kaunawaan natin dito. Muli po ninyo kaming samahan bukas sa pagninilay ng kanyang mga salita. Dito sa programang Tinapay Mula sa Langit sa ganap na 5:30 ng umaga.
Malaya po ninyong ibahagi ang video na ito upang kayo din po ay maging pagpapala sa iba. Pagpalain po tayo ng ating Panginoon. Magandang umaga po.